Matapos nga malaman nitong si Sam ang katotohanan tungkol sa mga plano nitong si Aurora ay hindi niya papayagan na paglayuin siya ng kanyang anak at siya kung kaya't hindi niya hahayaan na matupad ang mga ninanais ni Aurora na matapos palang kunin na ang kanyang anak ay ibabaliwala na lang siya at itatapon na lang basta-basta kung kaya't bago mangyari yun ay pipigilan na nga niya. Sinabi niya kay Aurora na kung yun ang kanyang mga plano na paglayuin ang kanyang anak, ay natitiyak niya na hindi niya hahayaan yon at mas lalayo na nga itong si Sam nang sa ganun hindi niya magawa ang kanyang mga plan. Nangingit-ngit naman sa galit itong si Aurora, hindi niya hahayaan na hindi matupad ang kanyang mga nais. Sinabi ni Aurora sa kanyang sarili na hindi niya alam kung sino ang kinakalaban nitong si Sam. Maraming mga lihim sa likod ng pagkatao nitong si Aurora. Sa kabilang banda, namamasyal naman itong si Jericho kasama nga itong si Rebecca. Isang lumang bahay ang kanila napuntahan. Kung kaya't nagtataka itong si Rebecca kung kaninong bahay yun ay napakaluma na at inaabandona. Dito nga ay sinabi nitong si Jericho na yun ang bahay na nakita niya sa estate ng mga history ng mga palasyos kung saan pag-aari ito ng kanyang ama ngunit inabandona ng matagal na panahon. Natuwa naman si Rebecca sa kanyang mga narinig. Natitiyak nito na may magagandang alaala ng kanyang ama kung kaya't naisipan nila na libutin ang loob ng bahay. Napakalaki ito at lahat ng mga gamit ay nakatapkip ng puting tela. Paglilibot, isang reclining chair ang kanyang makikita. Ito'y kanyang mahahawakan at mayroong sasagi sa kanyang isipan kung saan siya ay bababa ng hagdan at mayroong taong naghahantay sa kanya. Gusto niya itong hawakan. Sa alaalang yun, ang kanyang nobyong si Tonyo ang naiisip niya kung saan matagal na nga itong patay at wala. Kung kaya't nawala na siya ng gana dahil sa guni-guni na lumalabas sa kanyang isipan. Inatake na naman siya ng anxiety niya kung kahit gusto na niyang lumabas at bumalik na nga sa state. Ngunit nang paalis na nga sila ay nagtaka itong si Jericho kung bakit bigla na lamang siyang aalis. Maya-maya pa nga ay magugulat na lamang siya dahil maglalabas nga ng patalim itong si Jericho. Natakot siya na baka kung anong gawin ni Jericho sa kanya at bakit mayroong patalim pa. Dahil sa may kalumaan ang bahay na iyon ay hindi maiwasan na may mga hayop na nga nakatira na hindi nila nakala. Yun nga ay merong isang ahas na umaaligid-aligid sa kanila. Sinabihan niya ang kanyang kapatid na si Rebecca na huwag gagalaw sapagkat hindi naman nakatakas ang ahas dito kay Jericho dahil na tamaan niya ito ng patalim na hawak niya kung kaya't napatay din niya ito at naprotektahan ang kanyang kapatid na si Rebecca. Takot na takot si Rebecca, akala niya ay katapusan na nga niya at sa pag-aakala din niya na may masamang gagawin ang kanyang kapatid na si Jericho. Yun pala ay pinoprotektahan lamang siya laban sa ahas na nakapalibot sa kanya. Ano kaya ang ibig sabihin ng guni-guni nitong si Rebecca kung saan nahawakan niya ang reclining chair na pag-aari ng kanyang ama? Doon nga kaya sa upuan na yun kung saan pinatay ang kanyang minamahal na si Tonyo nung mga time na pinaglayo siya ni Aurora at ng kanyang minamahal.